Akala ko dun na mamatay si Yuri. Akala ko hindi na siya tatayo. Akala ko mawawala na siya saking samin. Huwag ka na umiyak. Sorry kung tinakot kita. Sabi ni Yuri habang pinupunasan yung luha ko. Kahit kasi tapos na yung laban umiiyak pa rin ako. Hindi ko mapigilan eh. Nilalagyan ko ng gamot yung sugat niya. Hindi ko pinapansin yung mga sinasabi niya. I heard you. Yung sigaw mo, yung pakikiusap mo at pagtawag mo sa pangalan ko. Sabi niya at nagpilit ng ngiti. Sandali ko siyang tinignan at bumalik sa ginagawa ko. Halos mamaos ako sa kakasigaw at sumakit na rin yung palad ko kakampas sa kung saan para lang mapansin niya ko. Buti na lang at nagawa niya nang maiwasan yung huling sipa nung kalaban niya. Nakabawi siya at agad gumanti. Pinuntirya niya yung sugat at agad na pinagsusuntok. Kusa na lang sumuko yung isa. Ang laki pa naman ng katawan niya tapos hindi nakayanan yung mga ginawa ni Yuri. Jay, galit ka ba sa'kin? Tanong niya. Hindi ko siya pinansin. Naiinis ako, andun pa rin yung takot ko. Hindi ako makapaniwala na ganun yung ginagawa ni Yuri dati. Yuri! Tinatawagan na ako ni Kiefer. Mukha nang hinahanap na tayo. Sabi ni Drew. Ramdam ko yung takot at pag-aalala niya. Malilintikan kasi siya kay Kiefer kapag nalaman tong ginagawa niya. Tapos na ako, G. Sabi ko at niligpit na yung first aid kit na pinahiram ni Tiger. Hinawakan ni Yuri yung kamay ko dahilan para matigilan ako sa pagtayo. Sorry, T. Sabi niya. Binawi ko yung kamay ko at naglakad papunta sa table para ibaba dun yung first aid kit. Napatingin ako kay Drew na nakaharap sa phone niya. Nakaramdam ako ng matinding inis at kusa na lang tumaas ang kamay ko para kutusan siya. Aray! Para saan yun? Sabi niya habang nakahawak sa ulo niya. Sa susunod na magsugal ka, kakalbuhin kita. Banta ko sa kanya. Sorry. Hindi ko matiis, nakakaadik kaya. Katwiran niya. Lalo ako nang naimbierna sa sinagot niya, kaya naman panibagong kutos ang binigay ko sa kanya. Aray. Bakit na naman? Reklamo niya. Naiinis ako. Sagot ko at akma ng kukutusan ulit siya pero may kamay na humawak sa akin. Pagtingin ko, hindi ko alam kung lalo ba kong mainis o maaawa. Nakikiusap na naman kasi yung tingin ni Yuri sa akin. Alam kong galit ka sa akin. Sabi niya. Buti alam mo. Nagulat ako nang bigla na lang niya kong yakapin. Nasubsob ako sa dibdib niya. Nanigas na naman yung katawan ko. Yuri D. Sorry na. Promise hindi ko na ulitin to, hindi na ako babalik sa lugar na to kung hindi kailangan. Bulong niya sa akin. Kusang gumalaw yung kamay ko para yakapin din siya. Aaminin ko, hindi pa rin nawawala yung takot ko sa nangyari ng laban pero nawala na yung inis at galit ko. Hanggang sa meron ako nang na-realize. Yuri. Baka pwede ka na nang bumitaw. Sabi ko na agad naman niya ng ginawa. Wala kasi siya ng pang-itaas na damit. Nakasubsob pa ako sa kanya. May something na ba kayo? Biglang tanong ni Drew dahilan para mamula si Yuri at tignan ko siya ng masama. Lumakad si Yuri para kuhanin yung damit niya at magbihis. May utang pa nga pala ako ng paliwanag sa'yo. Sabi niya. Yun pa nga pala pero naiintindihan ko na. Hihingin ko pa ba yung paliwanag niya? Hindi na lang ako nagsalita para hayaan siya. Lumabas si Drew sandali at nagpaalam na Magcar, andito ulit kami sa office ni Tiger. Kami lang ang andito dahil meron siya ng kinakausap. I don't know where to start, T. Sabi ni Yuri at huminga ng malalim. Maybe when Ella didn't choose me. Nagpilit siya ng ngiti sa akin. Ginantihan ko yun para maging komportable siya. Halos sabay kami nang umamin ni Kiefer kay Ella. Una pa lang ramdam ko na special yung tingin niya kay Kiefer pero trinato niya akong higit sa kaibigan. Umasa ako na dapat pala hindi ko ginawad. Selfish si Kiefer pagdating sa babae. Binakuran niya si Ella at sinigurado ng magiging kanya. Hindi ako sumuko, nagbaka sakali na baka pwede ako na lang. Pero si Kiefer ang pinili niya di. Tinanggap ko na lang. Masakit pero ganun talaga. Then I found myself wasted. Lahat yata ng nasalubong ko hinamon ko ng away. He laughed bitterly.
Don't know how pero kusa na lang ako ng dinala ng paa ko sa lugar na to na paaway at nakita ako nila teacher sa labas. They keep asking question that honestly I don't know the answer. Nakiusap ako na sasabak ako laban. Ayaw nila syempre, bata pa daw ako pero yun ang gusto ko. Kaya nilabanan ko yung isa sa underdog ni teacher. Nanalo naman ako kaya pumayag na siya. Kaya ka naging tambay sa lugar na yun? Tanong ko. Nagnod naman siya bilang pagkumpirma. The more fight I encountered, the more become addicted to it. Yung sakit ng pisikal na laban yung naging pantakip ko sa sakit nito. Sabay turo sa puso niya. No one can stop me. Lahat ng klase ng laban pinasok ko. Pero yung pinakapaborito ko yung sa kutsilyo. Mamali lang ako ng galaw, patay ako at lahat ng sakit mawawala na. Sabi niya, wala na daw yung sa kanila ni Ella but somehow nararamdaman ko pa rin na nasasaktan siya. At ayoko nang maramdaman yun. Paano ka tumigil? Huminga siya ng malalim at napayuko. Si Kiefer. Pinuntahan niya ako dito. Kinausap ka niya? Umiling siya. Nilabanan niya ako. Suntukan lang yun at wala pang 2 minuto na pabagsak niya ako. Natahimik ako. Kakaiba din kasi yung paraan nitong si Kiefer. Galawang ulupong. Wala siya nang sinabi pero kusa ako nang huminto pagkatapos nun. Pumasok ulit ako sa school at pilit inayos yung lahat. Paano kayo naging okay ni Kiefer? Hindi na dapat ako nagtatanong. Para kasing ginagatungan ko lang yung sakit na nararamdaman niya. Kusa na lang. Ganon naman kami ng mga lalaki. Wala nang usap basta yun na yun. Sabi niya at mumiti. Napangiti na lang din ako. Ganon talaga sa kanila, mas mahalaga yung pagkakaibigan nila kaysa sa mga naging away nila. So, yung mga peklat mo sa katawan dito pala galing. Tanong ko. Mababaw lang naman lahat ng yan, hindi nila ko kaya ng puruhan. Pagyayabang niya. Bigla na lang bumukas yung pinto. Akala namin si Drew pero si teacher pala. Salubong ang kilay niya at halata ng iritable. Hindi ako natutuwa. Sabi niya habang nagpapaikot-ikot sa harap namin. Dumating si Drew at halata ng naguguluhan sa nangyayari. Tinignan niya kami na para nang nagtatanong ng anong meron. Nagkibit balikat lang ako. Isa ng laban pa si. Sabi niya at tumingin kay Yuri. Isang laban na lang at papaalisin ko na kayo. Hinawakan ko agad ang braso ni Yuri. Ayoko na siya ng lumaban, tama na yung kanina. Ayoko na. Isa lang ang usapan natin. Sagot ni Yuri. Hindi. 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 Gusto ko ng isa pang laban. Ang gusto ko lumaban ka ulit. Sandali siya nang nag-isip. Tama. Labanan mo si Kiefer. Ituloy niyo yung laban niyo dati. Nababaliw na siya. Teacher. Hindi naman ganun kadali yun. Inis na sagot ni Yuri. Di si Kiefer na lang ang ilaban natin. Wala na ata talaga sa pag-iisip si teacher. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Madali na yun. Papuntahin niyo si Kiefer dito. Ngayon na. Kasi kung hindi. Inis na sabi niya at bigla na lang naglabas ng baril. Nanigas ang buong katawan ko. Mamatay na ako, hindi pa man din nakakalabit yung gatilyo pakiramdam ko mamatay na ako. Ganun ata talaga kapag nakatutok sa ulo mo yung baril. Si Kiefer. Ngayon na. Sigaw niya. Hindi ako makahinga. Nanginginig ang kamay ko habang nakataas na para bang sumusuko ako. Sumusuko naman talaga ako, wala ako ng laban sa baril. Hindi sumasagot. Sabi ni Drew. Dama ko din ang takot niya. Bakit ngayon pa siya hindi sumagot? Wala talaga ng saysay tong hari ng mga ulupong. Di puntahan nyo. Sigaw na naman ni teacher at lalong dinutdot ang baril sa ulo ko. Ayoko pang mamatay. Pupuntahan na namin. Huwag mo lang sasaktan si JJ. Pakiusap ni Yuri. Huwag niyo kong iwan dito. Hindi ako makasigaw o makapagreklamo. Lumabas na sila Drew at Yuri kaya binaba na ni teacher ang baril. Nakahinga ako kahit konti. Naging tahimik ako. Takot. Siguro. Nakakanginig kaya ng laman ang matutukan ng baril. Gusto mo ng pizza? You son of a kitise.
Sigaw ko at agad na sinikmuraan si Drew. Kiefer! Tama na. Awat nila sa akin pero hindi ako tumigil. Binuhat ko si Drew at sinuntok siya sa muka. Wala ako ng pake kahit dumudugo na ang labi niya. Kiefer! Tawag sa akin ni Yuri. Sobra yung galit na nararamdaman ko. I turned to Yuri and immediately punched him. You know that it's a very dangerous place for JJ yet you bring her there. I said. Tama na Kiefer. Puntahan na lang natin siya. Sigaw sa akin ni Sin, nasabunutan ko na lang ang sarili ko. Natakasan ako ng lintik na babae na yun, what worse hindi pa mahanap ni Edrix ang signal ng phone niya. Kasi nga nasa King's Ground siya. Hey. Tinignan ko si Drew at Yuri. Kapag may nangyari ng masama kay JJ, lulumpuhin ko kayong dalawa. Tandaan niyo yan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya ng masama. Hindi naman pala siya masama. Hindi ko sinasabi to dahil pinakain niya akong pizza. Nagsorry din kasi siya sa akin nung tinutukan niya ako ng baril. Habang hinihintay sila Kiefer, nagkukwentuhan kami at kumakain. Pati mga kasama niya ng malalaki katawan mabait din naman pala. Grabe. Ang judgmental tuloy ng dating ko. Kung ano-ano lang pinag-uusapan namin. Nabanggit niya sa akin na meron daw best friend na babae si Kuya Angelo. Nakalimutan na daw niya yung pangalan. Minsan lang namin sila makita ng magkasama. Siguro kasi ibang section yung babae. Pagtutuloy niya sa kwento. Paano sila naging best friend kung minsan lang sila magkasama? Tanong ko bago sumubo ng pizza. Kasi, siya lang ang babae nang nakalapit kay Angelo. Nag-uusap sila na para ng normal na tao. Normal na tao naman sila . Umiling siya bigla. Hindi mo na-gets. Kakaiba kasi si Angelo, aura palang mapapaatras ka na. Siya yung tipo ng tao na tingin palang pinapatay ka na. Kahit kami ng mga kaklase niya takot lumapit sa kanya nung una. Buti na lang at hindi rin siya mahirap pakisamahan. Ganon kalupit si Kuya Angelo. Nakakatakot pala talaga siya. Sabagay, sinabi na sa akin ni Kiefer noon nung nakita namin yung picture niya. Asan na yung babae? Tanong ko at kumaha ulit ng pizza. Hindi ko alam . Basta sa ibang lugar na siya nag-aral ng kolehiyo. Wala na akong balita sa kanya. Sayang, gusto ko pa naman siya makilala. Gusto kong itanong kung ano nang ugali ni Kuya nung bata pa siya. Uminom ako sandali ng Coke na binigay nila sa akin. Tama. Naalala ko na yung pangalan ng mga kasama nila Yuri at Kiefer. 4 sila na laging nakabuntot kay Angelo noon . Napatigil ako at napatingin sa kanya. Percy at Aris yung pangalan nung dalawa. Lagi silang nakabuntot kay Angelo at tinatawag siya ng boss. Nga pala. Sinabi na ni Kiefer na magkakaibigan sila dati at nagkalamat yun ng akala nilang namatay si Percy. Teka boss. Yun din yung sinabi sa akin ni Keegan dati. Yun pala yun, kaya siguro para nang pinatigil siya ni Kiefer sa pagsasalita. Ha. Naalala ko si Kiefer, lagi silang nagkakainitan ni Aris. Lagi kasing pinagkukumpara kaya sila yung laging nag-aaway. Si Yuri yung tahimik sa kanila at lagi lang nag-oobserba. Si Percy naman yung maluko, makasat at laging nakatawa. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi niya. Pumasok din yung word na sayang. Kung hindi siguro nangyari yung aksidente, hindi magkakalamat yung pagkakaibigan nila. Tapos nagatungan pa nung issue nila ni Ella. Hindi ko na nakikita yung dalawa. Ewan ko kung ano nang balita doon. Sabi niya at akma nang kukuha ng pizza, kaya lang naubos ko na. Daldal kasi. Sarap . Sorry. Sabi ko sabay peace sign na panguso na lang siya. Napilitang uminom ng Coke. Saktong pagtingin ko sa orasan, bigla na lang bumukas ang pinto at bumungad ang galit na Kiefer. Is this a joke? I asked irritatedly. Halos patayin ko lahat ng humarang sa daan ko, mapuntahan lang siya, tapos ito ang dadatnan ko. Relax Kiefer D. Sabi ng pesterang teacher. Bati na kami. Nagsorry na siya. JJ said and drink Coke. Sorry. Baliw na ba ang babaeng to? Sorry. Tinutukan kanya ng baril sa ulo. Tapos sorry lang, okay na kayo.
Galit na sabi ko. Nasuklay ko na lang ang sarili kong buhok. I can't believe this. Wala ba siya nang ginawa ng masama sa'yo? Tanong ni Yuri kay JJ. Wala. Pinakain lang niya ako pizza. Nagpauto ka ng dahil sa pizza? Tanong ko habang tinitignan siya ng masama. Naku. Ewan ko sa'yo, Kiefer. Ang hirap mo paliwanagan. Gano ba kaliit yung utak mo? At hindi mo maintindihan yung sinasabi ko. Inis na sabi niya sa akin at nagpamaywang pa. Don't talk to me like that. I shout while pointing to her. Kasi nga ang hina ng kokote mo. Kasi matigas yung ulo mo. Kung tutuusin this is your fault, kung hinayaan mo si Yuri nang sunduin si Drew, wala sana kami ngayon dito. Gusto kong sumama. Nag-aalala ako kay, napahinto siya nang makita ang itsura ni Drew. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi siya sumagot pero pare-pareho silang tumingin sa akin. Tise, punyeta ka. Bakit mo sinaktan si Drew? Galit na tanong sa akin ni JJ. Because I want to. Gago ka ba o wala ka lang talaga ng utak? Did she just call me walang utak? Unbelievable. Ako pa talaga yung tinawag niya ng walang utak. Ikaw ang wala ng utak sa ating dalawa. Sabi ko nang may mas malakas na boses sa kanya. Buwisit ka. Bakit ba nagpunta ka pa dito kasama yang asan si Sith? Pare-pareho kami nang napalingon sa kanina ng pwesto ni Sin. Halos magkatabi lang sila ni Drew pero bigla siya nang nawala. Great. Another search and rescue operation. Yung bata ba? Tanong ni Tiger. Ayun siya. Nakikisayaw sa mga dancer. Sabay-sabay kaming tumingin sa tinuro niya. Sin is dancing with the girls. Damn it. Kit, Rory, Calix and Edrix puntahan niyo si Sin. Utos ko. Hinarap ko si Tiger na halata ng tuwa sa nakikita niya. He's starting to get into my nerves. Gusto mo kong makita ng makipaglaban, di ba? Asan na yung kakalabanin ko? Galit na tanong ko sa kanya. He chuckled. Hindi na. Nag-enjoy na ako sa away niyong dalawa ni JJ. Salamat, Tiger. Sigaw ko habang kumakaway. Bye, Jay. Ikamusta mo na lang ako kay Angelo. Sigaw din niya. Naglakad na kami paalis pero itong hari ng mga ulupong masama pa rin ang titig sakin. Gusto ko pang magsayaw eh. Pagmamaktol ni Sin, mula sa stage na sinasayawan niya kanina binitbit siya nila Calix. Hinawakan ni Kit at Rory yung magkabilang braso niya samantalang binitbit naman siya ni Calix at Edric sa binti. Kulit talaga. Di maiwan ka dito. Uwi na kami. Galit na sabi ni Kiefer kumag. Tignan mo tong tao na to nagpapaka-abnormal na naman. Inakbayan ko si Sin, hindi pwede. Gusto mo sumbong kita kay Rocky. Bulong ko sa kanya. Tara. Umuwi na tayo. Napakapangit ng lugar na to. Sigaw niya habang nagpapakauna sa paglakad. Ha ha ha. Sabay-sabay kami nang naglalakad ng mga ulupong na to, wala daw kasi nang dumadaan na taxi sa area na to kaya kailangan pa naming lumayo. Hindi rin nagdala ng kotse sila Kiefer dahil puro carnapper daw yung lugar. Kumain muna tayo. Sigaw ni Felix na sinang-ayunan ng iba. Saan tayo kakain? Tanong ko. Kila Eman. Sabay-sabay na sigaw nila kaya napakamot na lang ng ulo si Eman. Nang makarating sa main road, nagmamadali sa pagpara ng taxi ang mga luko. Hinarang pa nila yung iba at halos murahin na sila ng mga driver. Nakarating kami sa resto nila Eman. Nagmamadali pa sila sa pag-order na kala mo maman uunahan sila ng kung sino. Mga wala namang pambayad. Medyo nag-iba na itsura ng resto nila Eman. Mas naging maayos na at dumami na rin yung mga crew. Buti na nga lang mabilis nakarecover yung tatay niya. Napatingin ako kay Mayo, meron kasi siya ng hawak na papel at para siya ng may sinasagutan. Ano yan? Tanong ko paglapit sa kanya. Registration form sa school na gusto kong pasukan. Sagot niya. Nagnod naman ako. Binasa ko yung mga part na sinagutan na niya. Balak mo palang mag-mechanical engineering. Nakita ko kasi yung kursong nilagay niya. Ikaw ba? Ano nang kukuhanin mo? Saka saan ka mag-aaral? Balik niya ng tanong sa akin. Napaisip ako.
Hindi ko pa nga pala ang kukuhanin kong kurso. Wala pa din ako ng target na school. Kala ko kasi dati hindi ako aabot sa college. Wala pa eh. Hindi ko pa din alam kung saan. Dapat pag-isipan mo na. Mahirap kapag andun ka na tapos wala ka pang naiisip. Tama siya dun. Paano nga kung graduation na tapos enrollan sa college? Mapag-iiwanan ako, ayoko yata nun. Dun ka na lang din sa Hamilton University. Singit ni Kit sa usapan. Pati yung iba nagsilapit na rin sa amin na para bang napaka-importante ng pinag-uusapan namin. Bakit? Ano nang pinag-uusapan nyo? Tanong ni Sin at naupo sa tabi ko. School na pagpipilian ni JJ. Sagot ni Kit. Dun ka na lang sa school ko. Buong galak na aya ni si sakin. Saan ba yung school mo? Sa Oxford D. Mabilis niya ng sagot. Napangiwi ako sa sinabi niya. Para nang napakalapit at napakadaling pumasok sa school na yun. Sin. Hindi tayo magkasing talino. Umiti na lang siya habang naghihimas ng batok. Minsan talaga, masarap kutusan tong bata na to pero saan nga kaya ako papasok? Pati kurso na kukuhanin hindi ko din alam. O kaya dun ka sa school ni Yuri. Sabi ni Rory. Saan naman siya? Sa Japan. Hahaha. Mabilis niya ng sagot at nagtatawa. Napatingin ako kay Yuri. Sa Japan siya mag-aaral? Sa ibang bansa pa, ang layo naman. Nakaramdam ako ng lungkot. Tinignan ko sila ng lahat, ngayon ko lang naisip na lahat kami nagkakahiwa-hiwalay na pala. Pwede nang matagal bago ulit magkita at pwede nang hindi na. Parang ayoko ata ng malayo sa kanila. Ang tagal naman mag-usap nitong dalawa na to samantalang papapirma lang ng waiver tong si Aris kay Kuya Angelo. Nakatayo lang ako sa gilid ng pinto ng kwarto ni Kuya. Kailangan ko din kasing magpapirma. Kanina pa si Aris dito, naka-negatibo 30 minutes na ata. Sandali pa akong naghintay bago tumayo si Aris at lumabas ng kwarto. Nagmadali ako sa pagpasok kaya medyo nagulat pa si Kuya. Hindi marunong kumatok. Inis niya ng tanong sakin. Nag-smile na lang ako sabay peace sign, kailangan mo. Inabot ko sa kanya yung waiver. Papirma. Kinuha niya yun at akma ng pipirma nang bigla siya nang tumigil at para nang binasa pa yung mga nakasulat. Hamilton University. Tanong niya at agad naman ako nang tumango. Bigla na lang niya nang inabot pabalik sa akin yung papel. Huwag ka na sumama. Bakit? Hindi ka naman dyan mag-aaral. Dito ka na lang sa bahay. Kahit na. Sayang yun. Yung mga classmate ko sasama. Pagmamaktol ko. Agad niya akong tinignan ng masama. Titignan niyo lang naman yung school na yan. Manahimik ka na lang dito sa bahay. Ay. Kuya. Jay. Huwag kang makulit. Sigaw niya sa akin. Padabog ako nang lumabas ng kwarto niya. Binalibag ko din yung pagsara ng pinto ng kwarto ko. Parang tanga kasi. Yun lang tapos hindi ako pinayagan. May sapi na naman siguro tong si Kuya. Gusto kong sumama. Ang baduy nun, ako lang hindi kasama sa amin ng lahat. Ayoko. Basta sasama ako. May kung ano ng kalokohan ang pumasok sa isip ko. Lumapit ako sa study table ko. Hinanap ko yung papers na may pirma ni Kuya. Hindi naman ako nabigo. Malinaw pa sa sikat ng araw ang pirma ni Kuya. Kumuha ako ng typewriting at pinatong sa part ng papel na may pirma. Kids! Don't do this at home. Binakat ko yung pirma niya. Nang makuha ko na ng maayos, inulit-ulit ko sa papel yun hanggang sa kuminis na yung mga part na dapat makinis. Buwala! Ang mahiwagang pirma ni Kuya. Wag lang ako nang mahuli, tigiro ako nito. Agad kong niligpit ang mga ebidensya. Mahirap na, kailangan malinis ang krimen. Wag gagayahin. Masama. Saktong pagsiksik ko ng mga papel sa basurahan ko nang bigla nang bumukas ang pinto. Bumungad si Kuya Angelo. Hindi marunong kumatok. Inis na tanong ko sa kanya. Agad siya nang sumibangot. Tigilan mo ko. Kailangan mo. Pupunta si Tita Jana dito. Kakausapin ka daw niya. Parang may kung ano nang pumitik sa utak ko nang marinig ko yung pangalan na yun. Pangalan ng tao ng pilit kong tinatawag na mama.
Tungkol saan? Walang gana kong sagot at pinagpatuloy ang pagliligpit ng gamit. Hindi niya sinabi. Pero sana harapin mo siya. Hindi ko alam di. Halos pabulong kong sagot. Mukhang naintindihan naman ni kuya yung ibig kong sabihin. Nagnod lang siya at agad na umalis ng kwarto ko. Humiga ako sa kama at nagtalakbong ng kumot. Mas gusto kong matulog kesa isipin yung tungkol sa kanya. Ewan ko kung bakit, may memory naman ako na nagpakananai siya sa akin yun nga lang paglabas ko ng ospital nung 9 years old ako. Nag-iba na yung tingin at pakiramdam ko sa kanya. Hanggang ngayon, naiilang ako at para bang may kung ano sa akin na ayaw sa kanya. Ayoko sana pero para nang masama yung loob ko. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan. Yun ready na akong ipasa yung krimen na ginawa ko. Para naman sa ekonomiya to, kaya sana patawarin ako ng kung sino. Pagpasok ng room, iniipon na ni Eman yung mga waiver. Inabot ko na din yung sakin bago maupo sa pwesto ko. Yung sa likod sa tabi ng dalawa ng kumag. Good morning, T. Bati sa akin ni Yuri. Good morning din ni. Balik kong bati sa kanya. Excited sa university visit. Pang-aasar niya. Napansin niya siguro nang hindi maalis yung iti ko. Tatanggi pa ba ako? Totoo naman. Medyo. Umiti naman siya sa akin. Napatingin ako sa table niya. Tambak na naman kasi yung mga notes. Sipag-sipagan mode na alala ko yung sinabi nila sa akin na sa Japan daw mag-aaral si Yuri. Kaya siguro nag-focus na siya ngayon sa pag-aaral. Yuri T. Tawag ko sa kanya. Tutu. Sa Japan ka na mag-aaral? Nagpilit siya ng ngiti. That's our plan in the first place. Malungkot kong sagot. Hindi ko mapigilan. Para nang hindi pa ako ready na magkalayo-layo kami. Bakit? Mami mismo ko. Pang-aasar niya. Wala ako sa sarili ko na sumagot sa kanya. Kahit hindi nakatingin, napatango ako nang hindi ko namamalayan. Late ko na na-realize yung ginawa ko. Siyempre. Pati sila mami miss ko din ni. Depensa ko. Bigla na lang siya nang natawa at tumingin sa mga mata ko. Ikaw, mami miss kita. Hala. Tumawa lang siya at bumalik na sa ginagawa. Ang lakas makaluko nitong si Yuri. Pero kinilig ako. Konti lang. Sino pang hindi nagpapasa? Sigaw ni Eman. Napatingin ako sa kabilang side ko. Wala pa kasi yung hari. Siyempre, mauna pa si Sir Alvin sa kanya. Yun pa, daig pa yung teacher. Wala na. Ibibigay ko na kay Sir to. Sigaw ulit ni Eman at nang walang sumagot, naglakad na siya palabas. Mukhang hindi magkaklase si Sir ngayon. Okay lang naman yun dahil advance na kami sa mga lesson. Salamat sa konsepto ng pangungopya, nakakaraos tong mga ulupong na to syempre, kasama na ako doon. Kilala niyo ba tong Florian? Sigaw ni Felix habang nakatingin sa phone niya. Nung isang araw niya pa tinatanong sa amin yan. Nag-text daw sa kanya at nakikipagkilala. Hindi naman ako makasagot. Ako kasi nagbigay ng number niya dun. Naisipan kong lumabas muna dahil sa totoo lang nabuburyong ako. Busy si Sin sa pakikipaglaro kay Eren kaya walang nangungulit sa akin. Tulog naman si David, nakakahiya gisingin. Tuloy lang ako sa paglalakad, malapit na ako sa hagdan nang may bigla na lang tumilapon sa akin. Hindi kung anong bagay kundi sino. Anak ng. Sigaw ko at agad na tinignan ng masama yung kung sinong Herodes na bigla na lang umitsa sa harap ko. Sorry Jay. Hindi ko sadya. Sagot ni Mayo. Yung ultimate ninja sa room. Bigla-bigla mawawala tapos bigla-bigla ring lilitaw. Umaano ka ba naman kasi? Inis na tanong ko habang nagpapagpag. Ano? Kapor. Sagot niya at naghimas ng batok. Kaano? Kapor. Yung lagi kong ginagawa na patalon-talon sa pader. Paliwanag niya. Yun pala tawag dun sa ginagawa niya ng pagtatambling sa ere at pagkilos na parang unggoy. Ninja nga naman kasi siya. Dito mo pa talaga naisip gawin yan? Ngumiti siya. Sa lahat naman ng lugar. Napangiwi ako.
Hihintayin ko na lang na mapilayan siya dahil sa ginagawa niya. Sandali ako nang napatingin sa bandang dibdib niya. Ano yan? Tanong ko sabay turo sa mapulang bagay sa dibdib niya. Kiss mark ba yan? Agad niya nang inayos ang uniform niya para matakpan yun. Umiwas din siya ng tingin. Pipantal yan. Tapos nag-allergy. Sagot niya. Sa totoo lang nag-aalangan ako nang tanggapin yung dahilan niya. Pero baka yun nga lang siguro yun, sino ba naman ako para questionin siya? Balik na ako sa room D. Paalam ni Mayo sa akin at agad na naglakad palayo. Siguro, nan-chicks siya tapos binigyan siya ng ganun. Kiyahe. Kiyahe. Boys are boys. Speaking of boys, napatingin ako sa kabilang side ng room. Eto na. Parating na ang hari ng mga ulupong. Malayo pa lang, alam mo ng bad trip. Ano? Bungad niya sa akin. Songit. Ano ka din? Balik ko sa kanya. TFF. Naku. Yan na naman yung mahiwagang Keith na yan. Lakas makapes talaga. Kiss ka din. Sagot ko dahilan para lalong magsalubong ang kilay niya. Nahagip ng tingin ko yung hikaw niya. Bigla na lang kasing kuminang. Yung hikaw niya nang hindi pansin dahil sa liit. Quit staring. Sigaw niya dahilan para tumigil ako sa pagtitig sa tenga niya. Makasigaw naman to. Konti pa, hindi pa ako nabibingi. Lumalim ang titig niya sa akin at halatang nadagdagan ang inis sa sinabi ko. Takte. Napaiwas ako ng tingin. Asar. Dati kaya kong makipagsabayan ang titig sa kanya, ngayon hindi na. Bigla na lang niya nang sinundot yung pisngi ko. You're blushing. Agad kong hinampas yung kamay niya. Kingi na. Huwag kang ngang nagmumura. Sita niya sa akin. Gusto ko nang magmura, kaya magmumura ako. Easy. Huwag gagayahin. Dumiretso ako ng tayo. Tinignan siya ng salubong ang kilay. Huminga ako ng malalim at hinanda ko na lahat ng salitang alam ko. Kingi na. Tang na. Pitang na. Tarantado. Aulo. Gago. Hayop. Animal. Punyeta. Punyemas. Putriges. Putik. Shootang names. Kinina. Tanginik. Tenjin, Bigla na lang niya akong hinatak at sinandal sa pader. Kinulong niya ako sa dalawang bisig niya. Shit! Yan naman. Yung puso ko. Ang dumi ng bibig mo. Gusto mong linisin ko yan. Bulong niya habang unti-unti ang nilalapit ang muka niya sa akin. Pinilit kong umiwas. Kasi nga, parang hindi ka nagmumura Sabi ko. Di linisin mo din yung bibig ko. We can clean it together at the same time. No. Ano ba? You don't want to. Pang-aasar niya. Lalong lumapit ang muka niya sa akin kaya naman hinarang ko na yung mga braso ko at pilit siya ng tinulak. Umaayos ka nga, Kiefer. Hindi siya sumagot pero lalo lang niya nang tinindig ang katawan niya. Bakit ba ang lakas nitong lalaki na to? Kiefer. Pero ayaw talaga magpaawat ng luko. Ibinuhos ko yung buong lakas ko para maitulak siya. Sasapakin kita. Banta ko pero tinawanan lang niya ko. Kainis. One more time you speak profanity. I will kiss you. Sabi niya at lumakad papunta sa room. Naiwan na naman akong nakatanga. Shit! Bawal nang magmura. Attendance. Huwag kakalimutang pumirma sa attendance. Sigaw ni Eman habang winawagayway ang papel na hawak. Nagkakagulo kami. University visit na kasi pero dinaig pa namin ang nag-outing sa dami ng dala naming pagkain. Ayusin niyo yung mga uniform niyo. Sigaw ni Edrix. Tinignan ko naman ang sarili ko. Kagaya dati, maayos pa rin ang pagkakasuot ng tie at blouse ko, hindi din ganun kaiklipalda ko. Jay. Paano ba to? Tanong ni Sin habang sinusubukang ayusin ang necktie niya. Akin na nga. Sabi ko at inayos yun para sa kanya. Hindi kasi nila inaayos ang mga uniforme nila kapag papasok ng school. Basta masabi lang nakapolo, okay na sa kanila. Yan.
Okay na. Salamat, Jay. Sabi ni Sin, lumapit sa akin sila Blaster, Eren at Josh. Hawak-hawak din nila yung mga necktie nila. Kami din ni. Pakiusap ni Blaster. Sibangot ako nang kinuha ang tie sa kamay niya. Sinabit ko yun sa liig niya at sinimulang ayusin. Buti na lang talaga tinuruan ako ni Tita Gemma nung unang araw ko dito sa school. Natapos ako kay Blaster at tinulungan ko din sila Josh at Eren. Salamat. Sabi nila. Kinuha ko na yung bag ko at akmang isasakbit na nang makita ko si Yuri. Hindi kasi nakaayos ang kwelyo ng damit niya, kahit maayos naman ang necktie niya. Lumapit ako sa kanya at agad na hinawakan ang kwelyo niya. Bakit? Tanong sa akin ni Yuri. Yung kwelyo mo. Wala sa ayos. Sagot ko habang inaayos yun. Salamat ni. Umiti lang ako bilang sagot. Natapos ako sa kanya at umikot na para maglakad palapit sa bag ko, pero isang kamay na may hawak na tie ang bumungad sa akin. Napataas ang isang kilay ko. Hindi ako marunong. Sabi ni Kiefer habang pilit umiiwas ng tingin. 4 na taong kang nag-aral dito hanggang ngayon hindi mo pa rin alam isuot ng maayos. Sermon ko sa kanya. Daming sinabi. Sabihin mo kung ayaw mo. Inis na sagot niya sa akin. Inirapan ko na lang siya sabay kuha ng necktie sa kamay niya. Tinaas ko yung kwelyo ng polo niya. Pinaikot ko sa liig niya at inayos. Isagad ko kaya to nang masakal siya. Habang inaayos yun, hindi ko mapigilan na hindi mapangiti. Mukha kasi kaming mag-asa ala. Bakit iniisip ko yun? Aw! Sigaw ni Kiefer. Aksidente kong nasagad yung necktie. Nagulat kasi ako dun sa pumasok sa isip ko kanina. Bahagya kong binatak yun. Sorry, T. Gusto mo na ba akong mamatay? Inis niya ng tanong sakin. Nag-smile lang ako sabay peace sign, T. Nagalit na. Hindi ko naman sadya. Naglakad na siya paalis kaya naman kinuha ko na yung bag ko at sumunod sa kanila. Nag-aabang na yung bus na sasakyan namin. Sakto daw para sa isang section ang bawat isang bus kaya naman, ha? Bakit 4 lang yung nakaparada? Asan na yung bus natin? Tanong nila. Pilit kong tinanaw yung mga bus, baka kasi meron pang isa na natakpan lang. Pero wala talaga. Nakita namin si Sir Alvin na nakikipag-usap sa ibang teacher. Agad siya nang lumapit nang mapansin niya kami. Section A. Pasensya na kayo pero 4 na bus lang ang hinanda ng school. Kulang kasi sa budget. Paliwanag ni Sir. Tiasa, Bolsh TV. Bulong ni Kiefer. Mukhang hindi naman yun narinig ni Sir dahil nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Huwag niya nang isipin na sinadya to ng guidance at board member. Kailangan niyong makishare muna sa iba, may dala kaming kotse. Pwede bang yun na lang gamitin namin? Singit ni David. Mukhang hindi rin siya ready makipag-share sa ibang section. Hindi kasi pwede. Binibilang kasi kayo. Sagot ni Sir. Yari na. Wag na kaya tayo tumuloy. Asar naman. Basta dun ako sa section 3 kay Rocky. Baka mapaaway pa kami nito sa bus. Saang section naman tayo makikisiksik? May punto tong mga ulupong na to, yari na talaga kami nito. 17 kami ng lahat, sure ako nang hahatiin pa kami niyan at dadalin sa iba't ibang section. Matatagal lang tayo nito. Sumama na sa akin yung kayang makatagal sa section E. Sigaw ni Kiefer at bahagya ng naglakad palayo. Gusto ko sana kaya lang. Hindi ko sure kung alam ni Aris na hindi ako pinayagan ni Kuya Angelo. Lumakad palapit sila David, Calix, Yuri, Edrix at Felix kay Kiefer. Dahil ayokong makaharap si Aris, lumapit ako kay Sin. Alam kong sa section niyo ang punta niya. Kung nasan si Rocky, syempre. Pero tinitigan ako nila Yuri na para bang nagtatanong ng bakit hindi ka sasama sa amin. Umiwas lang ako at sumiksik na pilit sa tabi ni Sin. Ayaw mo ba sumama sa kanila? Bulong sa akin ni Si. Umiling ako. May ginawa kasi ako ng kalokohan. Ayoko nang makita si Aris. Ha ha ha. Ikaw ah. May takot ka din pala kay Aris. Hindi sa kanya. Kay Kuya Angelo ako natatakot. Hi JJ. Sigaw ng kung sino. Ay hi JJ. Gaya ko dun sa sumigaw dahil sa gulat.
Agad akong pinagtawanan ng mga luko. Pati si Sir natawa din kite. Nagiging mali-mali na ako. Tara na. Sumama ka sa amin sa Section A. Tawag sa akin ni Kiefer. Matinding iling ang sinagot ko sa kanya. Tara na. Tawag ulit niya. Umiling ulit ako. Nag-uumpisa na akong mahilo sa kakailing sa kanya. Don't make me count. Umiling na naman ako. Kumapit na rin ako kay Sin para magets ng kumagnato yung salitang ayoko. 1. Bilang niya habang masama ang tingin sa akin. Ayoko. Dito ko kila Sin. 2. Ayoko nga. 3. Ang kulit. Hindi ka ba Sir Alvin. Tulong. Sigaw ko. Bigla na lang ako nang binuhat ni Kiefer na parang sako ng bigas. Pinagtawanan na naman ako ng mga animal na ulupong sa halip na tulungan ako. Yuri! Help! Tawag ko kay Yuri. Ninisian lang niya ako at nagpatuloy sa paglalakad. Ano ba yan? Huwag kang ang malikot. Ihuhulog kita. Banta ni Kiefer. Di ihulog mo Pinalo niya ako sa puwet na parang bata. Sakit. Pagdating sa tapat ng bus binabanan niya ako. Tinignan ko ng masama ang walang hiya habang hinihimas ang puwet ko. Pasok na. Utos niya sa mga kasama namin. Nauna sila Yuri at Felix. Napatigil pa sila nung una, malamang nagkagulatan o kaya nagpalitan ng masama ng tingin. Sumunod si Calix, David at Edrix. Balak ko sanang tumakbo pabalik kila si Is pero sininyasan ako ng hari ng mga ulupong na sumakay na. Eto na nga. Sasakay na nga. Pagpasok ko sa loob, mainit na tingin ang binigay nila sa akin. Pinangungunahan ni Freya. Sino pa nga ba? Nasa dulo sila Yuri at bago makarating sa kanila, dadaan muna ko sa pagsubok. Yes, I means of pagsubok, madadaanan ko kasi si Freya at Aris. Lakad na. Tulak sa akin ni Kiefer. No choice. Naglakad ako palapit kila Yuri. Dahan-dahan ang naging kilos ko. Bawat hakbang ko kasi may bumabato ng masamang tingin. Malapit na ako sa dulo nang bigla na lang may tumisod sa akin. Dire-diretso ako nang bumagsak at nagplanking sa sahig. Malakas na tawanan ang binigay sa akin ng section kinginan nyo. Tumayo agad ako at tinignan ng masama yung tumisod sa akin na si Freya pala. What a loser. Sabi niya. Ayokong magpatol. Baka kung ano nang magawa ko sa kanya. Tumuloy na lang ako sa paglalakad. Naupo ako sa tabi ni Yuri sa pinakadulo. Nasa tabi siya ng bintana. Pag-upo ko, tumabi sa akin yung hari. Ay ayokong tumabi sa kanya. Ano? Bungad niya sa akin. Napansin niya siguro nang nakasibangot ako sa kanya. Wala. Sagot ko. Umandar na yung bus. Gusto ko sana sa tabi ng bintana para pag nabusit ako tatalo na lang ako. May 30 minutes na kami sa bayahe. Huminto yung bus sandali dahil naka-red yung traffic light. Bigla na lang tumayo si Aris at tinignan ako ng masama. Hawak niya yung phone niya. Shit! Mukhang alam ko na. Tumunog yung phone ko. Agad kong kinuha yun pero hindi ko sinagot yung tawag. Si Kuya Angelo kasi yung tumatawag. Yari. Binalik ko yung tingin ko kay Aris. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sigaw niya sa akin dahilan para tumingin lahat ng section isaming dalawa. Wala akong pagtataguan. Tinaas ko na lang yung bag ko at pinantakip sa muka ko. JD. Tawag sa akin ni Yuri. May nangyari ba? Ngiwi ako nang humarap sa kanya habang nakataas pa rin yung bag ko sa harap. May ginawa kasi ako ng kalokohan. Bulong ko. Hindi talaga ako pinayagan ni Kuya nang sumama dito. Sinong pumirma sa waiver mo? Ako. Dinoctor ko. Bulong ko ulit. Napailing na lang si Yuri habang nakangiti. Naiintindihan naman niya siguro kung bakit ko ginawa yun. Gusto ko nga kasing sumama. Sinilip ko sandali si Aris. Mukha nang nakaupo na ulit siya. Pero panay pa rin ang tunog ng cellphone ko. Halong tawag at text ang naririnig ko. Sinubukan kong tignan yung isa sa text ni Kuya. From, Kuya Angelo. Message, mang-ustyo pag-uwi mo. Yari na naman ako nito.
Masisisi mo ba ako? Gusto ko lang talaga ng sumama. Wala namang masama sa pagsama ko dito eh. Wala naman 'di ba? Andyan na siya. Wala na tayong magagawa. Bantayan mo na lang mabuti. Galit na utos ni Kuya sa akin. Agad ko siyang tinawagan pagkadating namin sa university. There's a reason Kuya didn't sign JJ's waiver. Yun pa isang problema. Pagdating dito, dumikit agad siya sa mga classmate niya para hindi ko siya makita. Just make sure na hindi sila magkikita. Hindi pa pwede Aris. Baka magkagulo lang. Alam ko. I'll do in the best tea. I ended the call. Masyado ng maraming tao dito. Sure ako nang mahihirapan silang magkita and beside hindi naman siya makikilala ni JJ. Baby. Tara na. Ella called me. Mabilis akong naglakad palapit sa kanila. I'll just hope for the best right now. Ang galing. Ang bilis kong nakapagtago kay Aris. Mabuti na lang, nahawa ako ng pagiging ninja kay Mayo kahit konti. Kamusta naman kayo sa bus nyo? Tanong sa akin ni Sin, ayos lang. Kayo ba? Umiti siya ng pagkalapad-lapad. Yung alam mong may nangyaring maganda sa kanya. Tabi kami ni Rocky. Sinandal ko yung ulo ko sa balikat niya. Ahihihihi. Sabi niya habang kinikilig-kilig pa. Napangiwi na lang ako. Tong bata na to, kakaiba. Dinaig pa yung babae kapag kinilig. Pila na. Pila. Sigaw ni Eman. Dahil ako ang nag-iisang dalagang bukid dito sa amin. Ako na naman yung nasa unahan ng pila. Katabi ko si, what? Inis na tanong sa akin ng hari ng mga ulupong. Ewan ko sa Yoli. Bulong ko na feeling ko narinig din niya. Umayos kami ng pila at merong lalaki na lumapit sa amin. Nakapulo ng dirty white siya at brown na pants. Meron din siya ng sash na may nakalagay na tour guide. Ako po ang inyong tour guide. Tawagin niyo po ako ng Randy. Sabi niya. Marami siya ng pinaliwanag na eklabo na sa totoo lang hindi ko naintindihan na. Launch lang ata yung salitang nakilala ko. Nagsimula na siya ng maglakad kaya naman sumunod na kami. Pinaghalong luma at bago yung mga building dito. Ang lawak ng ground at ang daming estudyante. Yayamanin. Pair. Chicks. Dinig kong sabi nila Rory. Ang una po nating pupuntahan ay ang History Hall ng University kung saan makikita lahat ng board member at nagtayo ng school na to. Sabi ni tour guide. Naglakad lang kami at pumasok sa isang lumang building. Pagpasok, puro bulletin board na agad ang bumungad sa akin. Kung anik-anik yung sinabi ni tour guide na kinatamaran ko ng pakinggan. Sandali kaming huminto at natapat sa isang bulletin board. Hindi kagaya sa mga nauna, mas bago ang mga picture dito. JD. Tawag sa akin ni Sin, kamag-anak mo. Tanong niya sabay turo sa isang listahan na puno ng pangalan. Lumapit ako at tinignan yung pangalang tinuturo niya. Jasper Mariano ang galing, kapangalan ko siya at kaapelyido. Yun nga lang, wala akong maalala na may kapangalan ako sa mga kamag-anak namin. Umiling lang ako kay Sin, tumingin pa kami sa mga bulletin nang may matapatan akong picture. Para kasing kilala ko yung nasa picture. Pamilyar to sa akin. Para bang nakita ko na siya. Hindi ko lang maalala kung saan. Tinitigan ko pang mabuti pero hindi ko pa rin maalala. Lalaki na mukha nang nasa mid-40. Muli kami nang tinawag ng tour guide at nagsalita nung kung ano-ano. Pero wala sa kanya yung atensyon ko. Yung lalaki kasi sa picture, para kasing nakita ko na talaga siya. Hindi mapakali yung bulete sa utak ko dahil sa kanya. Kung saan-saan pa kami dinala nitong tour guide. Wala na akong naintindihan sa sinabi niya. Dun pa rin sa picture yung focus ko. Nakarating kami sa cafeteria at dun kami pinakain. Hi. Jay. Tawag sa akin ni Sin, ha? Sabi ko kung kakainin mo pa yan. Tanong niya sabay turo sa pagkain sa plato ko. Umiling ako at nilapit sa kanya yung plato. Wala akong gana, marami naman akong kinain kanina kaya okay lang. May problema ba? Kanina ka patahimik. Puna ni David at halos lahat sila tumingin sa akin. Oh, wala. Pagod lang ako. Are you sure about that? Kanina lang excited ka. Tanong ni Yuri.
Nagnod lang ako sabay pilit ng ngiti. Ayoko nang pati sila idamay pa sa isipin ko. Ako na lang bahala dun. Bigla na lang dumamba si Felix sa table namin. Yumanig yung table at muntik nang tumaob yung mga baso. Ano ba yan? Felix naman. Parang bata. Good news. Announce niya habang nakangiti. Bigla niya nang hinarap sa amin yung papel na hawak niya. Hindi ko maintindihan nung una, kaya yung malalaking letter na lang binasa ko. Scholarship Agreement and Approval, pinapirma ka na? Gulat na tanong ko. Buong ngiti na nagnod si Felix, kaya naman sabay-sabay kaming nagpalakpakan. At lahat ng to. Utang ko sa'yo. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Akmang yayakapin na niya ako nang bigla nang humarang yung kamay ni Yuri. Hindi na kailangan ng yakapan. Sabi niya. Pare-pareho kaming nagpalitan ng tingin. Sa halip na magsalita, bigla na lang dumamba ng yakap si Felix sa akin. Hala! Oy! Felix! Sigaw ko. Bakit ba? Gusto ko siyang yakapin. Sabi ni Felix. Hindi pa nakakasagot si Yuri nang dumamba din ng yakap si Sin, anak ng. Ako din yayakap. Sabi ni Si habang nakangiti ng nakakaloko. Sinubukan kong kumawala sa yakap nila pero bigla na lang ding yumakap si David sa akin. Hala! Umaano ba kayo? Inis na tanong ko. Tignan mo si Kiefer. Bulong sa akin ni Sin, bakit ko gagawin yun? Pero ginawa ko pa rin yung sinabi niya. Kingi na. Mukha na siya ng papatay ng tao. Napalunok na lang ako. Bibitaw na. Tama na yung yakapan. Sabi ko habang pilit ko makawala. Pero ang Sin lalo pang hinigpitan ang yakap at hinimas-himas pa yung mukha niya sa balikat ko na parang pusa. Magsasalita na sana ako nang biglang hampasin ni Kiefer yung lamesa. Lahat kami napatigil at napatingin sa kanya, pati mga estudyante ng university na to, move away or we'll cut your arms off. Mahinahon pero maotoridad na tanong ni Kiefer. Sabay-sabay silang humiwalay sa akin. Parang bata na kinagalitan si Sin, napayuko pa siya sabay pout. Muli kaming tinawag ng tour guide. Sa theater na daw kami dahil magsasalita daw yung mga board member ng school. Bumalik kami sa pila at muling sinundan yung tour guide. Panibagong building yung pinuntahan namin. Pumasok kami sa malaking itim na pinto. Mukhang ito na yung theater na sinasabi nila. Sobra ng laki at ang daming upuan. Section E. Dito po tayo. Tawag sa amin ng tour guide sabay turo ng pwesto namin. Medyo dulo at likod na yung pwesto namin. Malayo na sa stage at parang nilayo talaga kami sa ibang section. Kiyakhe. Pati ba naman dito? Naghanap na kami ng maupuan. Sandali kong nilingon yung katabi ko at Yuri at Kiefer. Ayokong katabi tong dalawa na to kundi ako mamatay sa pagkaburyong, mamatay ako sa tingin. Next time didikit na ako kila Sin o kaya kay David. Nag-umpisa nang magsalita yung nasa stage kaya naman tumahimik na kami. Iba't ibang tao yung nagsasalita. Karamihan sa kanila wini-welcome lang kami. Pero isang tao yung umagaw ng atensyon ko, yung lalaki sa picture sa may bulletin board. Siya yung kanina ko pa iniisip kung saan ko nakita. Sobra ng pamilyar talaga siya sa akin. Welcome sa Hamilton University. I'm Jasper Mariano, one of the board member. We are happy to have you here. Blah 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 blah. Pakilala niya sa sarili niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ganito rin yung pakiramdam ko noon nung gusto kong makaharap si Percy at malaman kung sino siya. Jay. Bakit? Tanong sa akin ni Yuri. Hindi ko siya pinansin. Ayaw maalis ng tingin ko sa lalaki ng nagsasalita. Jasper Mariano. Tang na. Agad kong kinuha yung cellphone ko sa bag, binuksan ko yung gallery at nag-swipe ng nag-swipe. Bakit ba puro picture ni Sinto? Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Ramdam ko kasing matatapos na siya ng magsalita. Baka hindi ko na siya maabutan kung hindi ako magmamadali. Nahanap ko yung picture na kailangan ko. Kailangan ko para mapatunayan na kilala ko nga yung taong nasa harap at nagpakilala ng Jasper Mariano. Yung picture namin ng papa ko. Yung nag-iisang picture namin. Sanggol pa ako at nasa harap kami ng hindi kilala ng simbahan. Kamukha niya. Mas bata lang yung nasa picture na meron ako.
Pero hindi ako pwedeng magkamali. Siya to. Kaya lang Boy Mariano ang nakalagay sa birth certificate ko. Kusa na lang tumulo yung luha ko. What's wrong? Tanong sa akin ni Kiefer. Si Papa Koji. Bulong ko at bahagya ng hinarap sa kanya yung cellphone ko. Sandali niya nang tinignan yung picture at binalik sa akin yung tingin niya. Mabilis siya nang tumayo at agad na hinawakan ang kamay ko. Tara. Kung gusto mong makasiguro, lapitan mo siya, sabi niya at pilit ako ng hinatak. Kahit sa totoo lang natatakot ako, tumayo din ako agad at hinayaan siyang hatakin ako. Sandali kami nang tumingin sa stage, yun nga lang nakababa na siya. Sasalubungin sana namin siya pero bigla na lang kami nang hinarang ng tour guide. Sir, bumalik na po kayo sa upuan niyo. You don't understand. We need to talk to that person. Inis na sabi ni Kiefer. Tumingin yung tour guide sa tinuro namin kaya agad kaming nakakuha ng pagkakataon ni Kiefer para lusutan siya. Mabilis kami nang tumakbo pero paglabas namin ng building, hindi na namin siya nakita. Asan? Tanong ko. Panay ang tingin namin sa paligid. Hangang bigla na lang ng hatak ng kung sino itong si Kiefer. Hala! Hi Kiefer! Tawag ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. May nakita ka bang lalaki ng naka-business attire at may hawak na briefcase? Tanong niya sa dinampot niya. Marami. Pabalang nasagot nung lalaki sa amin. Agad siyang nakakuha ng matalim na tingin mula kay Kiefer. Sumingit na ako sa kanila at baka pagmulan pa ng away. Kuya, baka po kilala niyo yung Jasper Mariano. Kailangan ko lang po siya ng makausap. Pakiusap ko. Hindi niyo sinabi agad. Yun lang pala eh. Papunta na siyang parking ngayon. Sagot niya sabay turo sa kung saan. Binitawan siya ni Kiefer at agad akong nagpasalamat sa kanya. Lakad-takbo ang ginawa namin, marating lang yung parking. Pero kung suswertihin ka nga naman, ang laki ng parking nila, dinaig pa parking sa mall. You go that way. I'll search here. Utos ni Kiefer. Mabilis akong tumakbo sa direksyon na tinuro ni Kiefer. Lahat ng lalaki ng pasakay ng kotse nila, nilapitan ko na ata. Hinihingal na ako sa pagtakbo at pagtingin sa bawat sasakyan. Gusto ko nang sumuko dahil sa pagod. Hanggang sa may narinig akong nagsalita sa likod ko. Dahan-dahan kong nilingon yun. Nang makita ko ng maayos, kusa na lang tumulo ang mga luha ko. Wala rin tigil sa pagtibok ng mabilis ang puso ko. Kaharap ko na siya ngayon. Hindi ako makapagsalita. Binuksan niya yung pinto ng kotse niya at ipinasok yung briefcase na hawak niya. Akmang sasakay na siya nang makita niya ako. Napatigil at para bang nagulat siya na makita ako. Sinara niya yung pinto ng kotse niya at sandali nang nakipagtitigan sa akin. JJJ. Tanong niya at bahagyang lumakad palapit sa akin. Kilala niya ko. Shit! Kikilala niyo po ako. Tanong ko at lumakad palapit sa kanya. Bigla na lang may tumulong luha galing sa mata niya. Naman ni. Huminga siya ng malalim. Oh God! Ang tagal kong hinintay ang araw na to, di. Sabi niya at sinuklay ng kamay ang buhok niya. Mas lumakas ang pag-iyak ko. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung dahil sa masaya ako at nakita ko na siya o dahil kilala niya ako pero hindi man lang siya nagpakita sa akin. Kahit alin dun, wala akong pakialam. Basta ang alam ko lang ito na siya. Pwede ba kita nang yakapin? Tanong niya sa akin. Hindi na ako nagsalita. Nagkusa na akong lumapit at yumakap sa kanya. Mahigpit. Sobrang higpit na yakap ang binigay ko. Kung kailangan kong bawiin yung mga panahon na hindi ko siya nayakap, gagawin ko. Jay. I'm so sorry. Patawarin mo si Papa. Sabi niya habang nakayakap pa rin sa akin. Ang tagal kong hinintay na mabigkas ang mga salitang to, yung salitang kikilala sa kanya at bubuo ng pagkatao ko. Papa. Lalong humigpit ang yakap niya sa akin. Pero hindi pa nagtatagal ang yakap na yun nang may bigla na lang humatak sa akin at paglayuin kami. Bitiwan mo si JJ. Sigaw ni Aris. Aris. Sigaw ko. Mahigpit niya akong hinawakan sa braso. Masama ang tingin niya kay Papa. Umalis ka na. Utos ni Aris kay Papa. Aris. Nakikiusap ako. Gusto ko nang makasama yung anak ko.
Pakiusap niya. Kilala din niya si Aris. Sinubukan kong kumawala pero lalong humigpit yung hawak niya sa akin. Nasasaktan ako. Umalis ka na kung ayaw mong sabihin ko to kay Tita Jana. Sigaw ulit ni Aris. Tinignan ako ni Papa na para bang humihingi ng tawad. Bumalik siya sa kotse niya at mabilis na sumakay. Papa. Sandali lang. Sigaw ko at sinubukan ko siyang habulin. Niyakap ako ni Aris mula sa likod para pigilan ako. Pilit akong kumakawala at lumalapit kay Papa. Sandali lang pa. Jay. Tumigil ka na. Bitiwan mo ko, Aris. Tumigil ka na. Mabilis na umandar paalis yung kotse ni Papa. Napaluhod na lang ako nang bitiwan ako ni Aris. Gustuhin ko manghabulin para saan pa. Kusa naman siyang lumayo at piniling iwan ako. Nagpatuloy ang pagyak ko. Hindi nga lang kapareho ng dahilan ang pagyak ko kanina yung ngayon. Masakit kasi ngayon ko na lang siya nakita, pinili pa niyang iwan ako ulit. JJ, malakas na sigaw ng kung sino at bigla na lang bumagsak si Ari sa sahig. Natakpan ko na lang ang bibig ko sa pagkagulat. Hanggang sa may kamay na umalalay sa akin sa pagtayo. Yuri! Andito din si Kiefer at mukhang siya yung nagpabagsak kay Aris. What happened? Tanong ni Yuri. Napatingin ako kay Kiefer na mukhang hinihintay din ang sagot ko. Si Papa. Nakita ko siya.